programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ikaw ang aking bahala sa aking marinig. Ikaw ang Mag-uumpisa na ang kalbaryo ni Moira sa loob ng kulungan ngayong nakaharap niya na si Madam Lotus. Ano ang mangyayari kay Moira? Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangang tagpo sa Abot Kamay na Pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, sa unang araw ni Moira sa loob ng kulungan ay nakakuha na siya agad ng katapat na si Mildred, ang kaibigan ni Chang Susan. Nakasama na ni Moira si Mildred noon sa kulungan at dahil nagbabalik si Moira ay may pa-welcome si Mildred sa kanya. Kaya sa unang araw ni Moira sa kulungan, hindi siya nakaligtas at pinatikim siya agad ng bugbog ni Mildred. Kaya sa unang gabi ni Moira sa selda ay umiiyak ito at sinasabi niya na humanda kayo pag ako nakalabas dito ay gaganti ako. Kinabukasan, naabutan ng grupo ni Mildred na natutulog pa si Moira kaya binuhusan nila ito ng tubig para magising. Dahil may iutos sa kanya si Mildred na linisin ang kwarto ni Madam Lotus. Walang nagawa si Moira kundi ang sumunod. Dinala ni Mildred si Moira sa kwarto ni Madam Lotus at pinapasok. Sabi ni Mildred na linisin mo ang buong kwarto ni Madam. Si Madam Lotus ang pinakamataas at makapangyarihan sa loob ng selda. Siya ang kinikilalang reyna at kinakatakutan ng lahat dahil sa mga koneksyon nito at isa siyang mayamang tao. May sarili siyang kwarto sa loob at kumpleto sa gamit. Ipinagtaka ni Moira bakit daw may ganitong kwarto sa loob ng selda. Kaya hindi niya napigilan ang sarili na mapahiga sa kama ni Madam Lotus. Agad sinaway ni Mildred si Moira na may bayad to. May pera lang ang pwedeng matulog dito. Ipinagmalaki naman ni Moira na mayaman siya at kaya niyang bilhin ang buong city jail. Sabi naman ni Mildred na dati, nasubaybayan ko ang mga iskandalo mo sa buhay. Ipinagtaka ni Moira kung bakit alam ni Mildred ang buhay niya. Sabi ni Mildred dahil sa internet at kapag kadikit mo si Madam Lotus. Maya-maya ay umalis na si Mildred, naiwan si Moira sa loob ng kwarto. Nakita niya ang isang libro, binuklat niya ito at nakita niya ang isang bookmark na patalim. Kaya kinuha at tinago niya ito sa loob ng shorts niya dahil magagamit niya ito sa oras ng kagipitan at itinuloy niya ang paglilinis. Samantala, sa East Ridge, hindi pa din makalimutan ni Lynette ang nakita niya kahapon na kayakap ni Carlos si Zoe. Kaya pinaramdam ni Lynette kay Carlos na galit siya. Napansin naman ito ni Carlos at naitanong niya kay Lynette kung may problema siya. Sabi ni Lynette na bakit ka nagsinungaling sa akin? Sabi mo meron kang kausap na pulis. Nakita kita kausap ka pero hindi pulis ang kausap mo, si Zoe. Ikinagulat naman ni Carlos ang sinabi ni Lynette, kaya nagdahilan si Carlos kay Lynette. Sabi ni Carlos na nakita ko lang siya pagkatapos kong kausapin ng pulis. Nagpunta si Zoe para bisitahin niya si Moira pero pinagkaguluhan siya ng press. Kaya pinalabas namin siya ni Annalyn at nakita ko siyang umiiyak kaya nilapitan ko siya para kausapin. Naawa lang ako sa sitwasyon ni Zoe dahil hindi siya makalapit kay Moira. Sabi ni Lynette na bakit hindi mo sinabi sa akin na kausap mo siya. Sabi ni Carlos na hindi naman kasi importante yon. Akala ko wala lang yun sa'yo. Kaya natahimik si Lynette pero hindi pa din siya naniniwala sa mga palusot ni Carlos at malakas ang kutob niya na may tinatago sa kanya si Carlos tungkol kay Zoe. Sabi ni Lynette na sa susunod kailangan magsabi ka sa akin para hindi ako nag-iisip ng hindi maganda. Kaya humingi ng pasensya si Lynette at naunawaan naman ito ni Carlos. Samantala, pagkatapos maglinis ni Moira sa kwarto ni Madam Lotus, ay nag-usap sila ni Mildred sa labas dahil nahihiwagaan si Moira kay Madam Lotus. Nagtanong-tanong si Moira tungkol sa pagkatao ni Madam Lotus. Sabi ni Mildred na high profile si Madam Lotus, lahat dito ay takot sa kanya, kaya mag-iingat ka sa kanya. Kailangan susundin mo siya. Wag na wag mo siyang babanggain si Madam Lotus. Yan ay kung ayaw mong damputin ang bangkay mo na lumulutang sa ilog kasama ng mga bulaklak na lotus dahil kapag binangga mo siya, may paglalagyan ka. Nakikinig lang si Moira sa kwento ni Mildred at napapaisip siya kung sino ba talaga itong tinatawag nilang Madam Lotus. Kailangan niyang makilala ito baka sakaling siya ang makatulong na makatakas siya dito. Sa kabilang banda sa Apex, kausap ni Giselle si Robert. Nag-aalala si Giselle at ayaw niyang makapante dahil
kahit nakakulong si Moira, dahil nararamdaman niya at malakas ang kutob niya na meron pa ding mga galamay si Moira na naandyan lang sa tabi-tabi na pwedeng tumulong sa kanya para makalabas. Sabi naman ni Robert na parang awa mo na ate, huwag mo nang pagbintangan ng anak ko. Wala naman siyang alam kung tutuusin siya ang dahilan kung bakit namin nahuli si Moira sa Japan. Kaya please tigilan mo na si Zoe sa kakaisip na hindi maganda sa kanya. Sabi ni Giselle na hindi si Zoe ang sinasabi ko, Ubeng. Ang iniisip ko lang, meron pa siyang mga galamay na naandyan lang sa paligid. Hindi natin alam, baka minamanmanan lang tayo. Kilala mo naman si Moira, may mga connection yan at gagawa yan ng paraan. Samantala, nakita ni Lynette sina Annalyn, Josa at siyang Susan na nag-uusap, kaya umupo siya sa tabi ni Annalyn. Naitanong ni Chang Susan kung bakit malungkot ang mukha niya at kung may problema ba sila ni Carlos. Sabi ni Lynette na kinausap ko si Carlos tungkol dun sa nakita ko kahapon na kayakap niya si Zoe, na ikinagulat naman ni Chang Susan at Josa. Malakas ang kutob ni Lynette na may tinatago si Carlos sa kanya tungkol kay Zoe dahil iba ang pakiramdam niya nung nakita niya ito. Sabi ni Josa na di kaya may something si Zoe at Doc Carlos. Pinalo naman ni Chang Susan si Josa at sinabihan niya ito na tumahimik ka nga at napaaray si Josa. Habang si Lynette at Annalyn ay nakikinig lang sa dalawa. Sabi ni Chang Susan na tumigil ka nga. Hindi pwede yon, baka mag-ama pa kasi iba din ang kutob ko sa kanilang dalawa. Hindi kaya mag-ama nga sila? Napapaisip naman si Lynette na baka nga totoo ang hinala nila at kailangan niyang alamin kung ano ang sikreto ni Zoe at Carlos. Samantala, sa loob ng kulungan sa kantin, oras na ng kain ng mga preso at nag-aantay na silang lahat. Habang si Moira tamihimik na nakaupo sa isang lamesa at nakayuko. Dumating na si Madam Lotus at nakita siya ni Mildred at nilapitan niya ito. Nabanggit ni Mildred na may bagong pasok ngayon at itinuro ni Mildred kung nasaan si Moira. Tiningnan ni Madam Lotus si Moira at maya-maya ay nilapitan niya ito. Hinawakan ni Madam Lotus ang likod ni Moira at nakangiting binati siya nito na hello, habang nakayuko si Moira. Ikinagalit ni Moira at sinabihan niya ito na alam mo huwag ngayon, gutom ako, baka hindi kita matansya, at sinigawan niya ito na tumabi. Ang hindi alam ni Moira na si Madam Lotus na ang kaharap niya, na ikinagulat din ng mga kasamahan nila ang inasta ni Moira sa harap ni Madam Lotus. Tumayo si Moira para lumipat ng pwesto, kaya ikinagalit ni Madam Lotus ang ginawa sa kanya ni Moira dahil ayaw nito na tinatalikuran siya kapag kinakausap. Kaya pagtalikod ni Moira sabay kinuha ni Madam Lotus ang tinidor at tinusok ang likod niya. Napaaray si Moira sa sakit at sinabihan siya ni Madam na kikilalanin mo ang binabangga mo. Nagulat si Moira dahil wala man lang tumulong sa kanya kahit isa at nakatingin lang ang mga ito sa kanila. Kaya tinanong ni Moira kung sino siya. Humarap ito kay Moira at sinabing, ako lang naman si Madam Lotus, na ikinagulat ni Moira. Ano ang mangyayari kay Moira ngayong nakilala niya na si Madam Lotus? Malalaman kaya ni Lynette ang totoong sekreto ni Zoe at Carlos? Magiging kakampi kaya ni Moira si Madam Lotus? Yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitaw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.